Panood nyo ba yung investigasyon kahapon sa Senado tungkol sa flood control, no? Doon ako na-impress kay Senador Marcolita, no? Kasi ang patutunguhan ng investigasyon ni Senador Marcolita ay hindi yung mga sapsap at hindi yung isdang sapsap at saka butete. Ang gustong matukoy ni Senador Marcolita ay yung mga malaking isda, yung big fish. Sabi niya kasi doon kay sekretary, wala din kwenta kung ang makukulong ay yung mga sapsap, no? Maliliit lang na isda, sapsap at saka butete. Ayan, harap-harapan talaga sinabi ni Senador yan. Hindi siya masyadong aware doon sa maliliit na isda, sapsap at saka butite. Ang gusto talaga matukoy ni Senador Marcolita ay yung mga malalaking isda, no? Kumbaga, siguro ang tinutukoy niya doon, so malinaw niya talaga ang tinutukoy doon, yung mga congressman ang tinutukoy niya, no? Wala siyang pakialam doon sa maliliit na. Para sa kanya, hindi sapat na ang mananagot or ang makukulong ay yung mga sapsap at butiti lang, no? Yun ang tinutumbok ni Senador Marcolita. Ang gusto niyang mahuli yung malalaking isda para, no, magkaroon ng pagbabago sa sistema doon sa iniimbestigahan nilang korupsyon. So, doon ako medyo nakakatuwa pakinggan si Marcolita, no? Kasi hindi siya masyadong aware doon sa sapsap at sa kabutite. Ang gusto niyang mahuli talaga ay yung mga malalaking tuna, no? Yung pinakadulot dulo, yung malalaking isda, yun ang dapat makulong. Kasi para sa kanya, yung mga kontraktor na yan, sapsap lang ang paningin niya dyan, butiti lang yan ang paningin niya sa mga kontraktor. Kahit milyon-milyon yung nakulimpat nila, para sa kanya, butiti lang. Ang gusto niya talagang mahuli, yung mga naglalakihang tuna. Yun ang gusto niyang mahuli at maulong. So, humahanga ako sa kanya, no? Mahanga na talaga ako sa kanya. Pero dito sa nangyari ngayon sa ating bansa na korupsyon at ang tinutumbok talaga ni Senador Marcolita ay yung malalaking isda, no? Doon ako napapabilib, no? Gustong-gusto niya talaga mahuli yung punot dulo, no? Kumbaga sa puno pa, no? Yung mga kontraktor, mga sanga-sanga lang yan. Ang gusto niya talagang bubunutin ay yung, no, yung ugat, no? Yung ugat ng puno para matigil na yung sistema, kalakaran. Mayroon pala yung sinusunod na mga batas, no? Kasi may mga article siyang sinasabi. Kaya kung yun daw ang mga article yun ang susundin, mga sapsap at sapsap at butiti lang ang mahuhuli at makukulong. Yun yung sinasabi na Senador Marcolita. Kaya yun nga daw, magaling, no? Talagang desidido at porsigido talaga si Senador Marcolita na mananagot yung mga malalaking isda. So, alam niyo na kung sino yung mga malalaking isda na tinutukoy niya. Kung ikaw, isa ka sa mga nakasubaybay diyan sa hearing regarding sa corruption sa flood control, alam niyo na kung sino yung tinutukoy or sino yung tutumbukin talaga ni Senador Marcolita, yung malalaking isda. Kaya pati yung sekretary na panganga, no, yung iba mga senador doon, malupit, no? Parang mabangis talaga si Marcolita, no? Wala siyang sino-sino. Wala siyang sinasanto. Ang sa kanya, ang pakay at ang layunin niya sa kanyang komite, no?
ay yung malalaking isda ang kanyang gustong hulihin. Yan ang maganda. Kasi yung mga sapsap at butete, hindi naman makakagalaw yan kung walang malaking isda na nasa likod. Ganon yun. Hindi yan basta-basta makakuha ng mga project control kung walang basbas yan or walang idea na sangkot dyan yung malaking isda. No, kasi yung project hindi naman galing sa kontraktor eh. Galing sa congressman. Doon galing yan dahil doon yan sa kanilang sa kanilang budget. Kasi nawala na kasi yung pork barrel. Yan yung ipinalit sa pork barrel pala. Kaya naano ako kay Senador Marcolita. Alam nyo, delikado yun, no? Pwedeng anuhin yun si pag-iinteresan yung niya. Kasi siya ang talagang pag nag-iimbestiga talaga siya. No? Malaking isda. Maganda yun. Love kape. Maganda yun. Dapat lang talaga na matumbok ni Senador Marcolita yung malaking isda na tinutukoy niya. So, ngayon ako doon. Siguro, pwedeng magkatotoo yung sinasabi ni Marcolita na pagka mahuhuli or mananagot or makukulong yung malaking isda, which is yung tinutukoy niya dyan, yung congressman. Kasi marami, sa mga kontraktor kasi, tinuturo talaga nila yung mga congressman. Saka yung mga taga-DPWH, lang yan, sa paningin ni Marcolita, sila yung mga butite. Yung butite kasi medyo malaki-laki konti yan sa sapsap. No? Yung kontraktor, paningin ni Marcolita, sapsap. Tapos yung mga DPW, kasi yung project, manggaling yan sa malaking isda, tapos dadaan sa DPWH, tapos yun ang dyan sa contractor. Ang paningin ka ni Marcolita sa DPWH, sa butiti lang siya. Ganon yung sinasabi niya. Hindi siya masyadong hindi siya masyadong nakapokus doon sa sapsap at sa kabutiti. Doon siya nakapokus sa malaking isda at yun ang tutumbukin niya talaga. No, yun ang gustong-gusto niyang mapapanagot, makukulong. Dapat lang. Kasi pag nakulong yung mga yung mga malaking isda, sa paningin niya, malaki. Magkaroon ng pagbabago talaga dito sa mga korupsyon. Yun ang pananaw ni Senador Marcolita. Kaya gusto niyang tumbukin yung malalaking isda. So, ano bang malaking isda? So, tinutukoy niya siya. Sa 100, ang tinutukoy ni Marcolita, yung malaking isda, yan yung yatang mga congressman. Congressman o kung sino man yung mga politiko na pa. Yun ang ako doon, natuwa ako doon sa kanyang sinasabi na maganda yung kanyang pag-iimbestiga kasi mayroon talagang layunin. No, mayroon talaga siyang gustong mananagot. No, hindi mo makikita na yung pakitang gilas lang sa mga Pilipino sa imbestigasyon. Hindi ganoon ang gusto mangyari ni senador. Ang gusto talaga niya is managot. Yung dapat managot. Lalong-lalo na yung malalaking isda tulad ng mga congressman na kurakot. Ganun yun. Kaya abangan natin, no? Abangan natin yung mga susunod na mga investigasyon. No? Hindi ka tamaring manunood pag nandyan si Senador Marcolita. Hindi ka tatamarin. No? Halos gusto mo nakapokus ka lang lagi na manunood sa kanilang investigasyon. I-shout out sa'yo, Senador. Sana mahuli mo at matumbok mo yung malaking isda.